Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po yung lingkod, si Mr. Sam ng Kaagapay ECTV. Kamusta naman po ang ating mga kababayan dyan sa labas ng bansa? Itong mga OFWs na umalis ng Pilipinas at maghanap buhay. Shout out po sa inyo at inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ngayon, mga kaibigan, mga kaagapay sa aking mga taga-panood o subscribers, not kung subscribers at aking mga viewers sa Kaagapay ECTV, sana po mayroon kayong kunting bagay na matutunan sa mga oras na kayo ay nakakapanood sa aking video, no? Alam niyo ho, sa ngayon mga kaibigan, mga kaagapay, alam niyo ho, ang pag-usapan natin na malapit na, election malapit na. Ngayon, puro daldalan, no? Kanya-kanya ng patot sa daan, kanya-kanya ng siraan, kahit walang sapat na katibayan, kanya-kanyang payabangan, kanya-kanyang panghuhusga sa kapwa nila mga politika. Ang hirap kung isipin, lalo na sa mga kababayan natin na nakikinig at nanood lamang sa mga social media. Marami ng patot sa dahan, mga bagay na walang kakwinta-kwinta, pinag-aawayan, no? Pinagkaguluhan upang makita lamang sila sa social media, ano? Yung mga dating nawala na sa politika, naglalabasan, parang mga ahas na nagtatago sa lungga. Na nawala na nga nung eleksyon, ilang eleksyon ang kalipas. Ayan na, nagpapakita na naman ang kanya-kanyang yabang pinakikita. No? Ang purpose lang, makita ng buong sambayanan sa social media. Alam nyo, alam na namin ang mga estilo nyo. Lahat kayong mga politiko, no? Kanya-kanyang strategiya, kanya-kanyang kanya-kanyang issue, gagawa ng issue na walang kakwinta-kwinta. Kung ang gagawin nyo, yung tumulong sa kapwa, no? Tumulong sa kapwa, kahit hindi pa kayo nakaupo dyan sa inyong mga tungkulin o hindi pa kayo nanalo, gumawa kayo ng mga programa na nakakatuwa, nakakapasaya sa ating mga kababayan, no? Kahit walang pandemic, gawin nyo. Hindi yung puro dak-dak. Wala namang nagawa. So walang kakwinta yan. Walang kakwinta-kwinta yan mga kaibigan. Mayroon akong kami kilala ng mga politiko sa aming bayan. Yan wala pang eleksyon. Malayo pang eleksyon. Talagang ginagawa niya na ang kanyang mga advokasya na talagang makatulong sa kapwa. Nanalo o matalo, ipinagpatuloy ang kanyang advokasya. Actually, hindi ko pa naman narinig na siya ay natalo. Pero talagang wala eh. Maraming natutuwa sa kanilang ginagawa. Bakit? Malayo pang eleksyon, wala pang mga naririnig yung mga kababayan natin sa lugar namin na may eleksyon ba o wala, o tatakbo ba siya o wala. Pero talagang sila ipinapakita na, yung nagpapakita na ng gilas eh. Kaya siyempre, sa mga kababayan natin na mga mahirap, siyempre huwag nating sabihin na sila ay mahirap. Wala mga utak yung mga yan. May utak din ng mga yan. Yung kanila lang, pira lang o wala. May mga utak yung mga yan, mga kaibigan, mga kaagapay. Kaya kayong mga politiko dyan, lalo na sa Senado, sa Kongreso, alam nyo, ang hirap na ginagawa nyo para sa ating mga kababayan. Kung kayo lagi ang panunurin ng mga kababayan natin, mas lalo lang maguluhan yung mga kababayan natin. At masayang lamang ang oras sa kanilang panunood. Bakit? Mga problema na hindi naman dapat dalhin dyan sa Kongreso, sa Senado, dinadala. Problema ng barangay, nasa Senado, nasa Kongreso. Ang mahirap, nakarating na nga doon, hindi pa dumaan ng barangay eh. Halos hindi pa nga dumaan ng barangay eh. Nakarating na sa kataas-taasan. Tapos, kayo mismo mag-conduct ng investigation, puro kayabangan ang pinapakita. Ang gagaling. Tingnan nyo. Panoorin nyo mga kaagapay, mga kaibigan. Pati mga pulis na ginawa na lang naman nila ang kanilang mga trabaho nung mga nakaraang administrasyon. Ay nga, ginawa nga nila yan. Yan ang advokasya nung nakaraang administrasyon pagkatapos. Nung magawa na nila ang kanilang plataforma, oh,
nagawa na, may accomplishment na, marami pang nakikialam na iba. Eh kung noon pa lang dapat, nung nakaupo si President Duterte, ginawa nyo na yung ginawa nyo ngayon, dapat malalaman ng buong sambayanan kung tama ba ang ginawa ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ngayon si PBBM nakaupo, binoto natin, nakaupo siya. Ngayon ang ginagawa nyo, pinapaaway nyo ang Pangulo natin, Pangulo nung nakaraan at Pangulo ngayon. Pagkatapos idamay nyo pa yung mga batas natin, itong patupad ng mga batas sa ilalim ng bawat administrasyon, itong mga pulis, mga sundalo, dinadamay nyo. So anong silbi sa batas ng bansa natin? Kawawa. Yung mga pulis natin nagpapakahirap. Lahat yun nagawa nila. Dahil ay naayon din sa batas na ipinapatupad ng kataas-taasan. No? Kaya dapat magiging mahinaon tayo mga kababayan. Sa ngayon na kanya-kanyang ingay sa social media, pati mga vloggers, lahat parang kanya-kanya ng tira, no? Kanya-kanya ng bira. Vloggers to vloggers, media binibira ng vloggers, no? Tinitira ng vloggers. Mga media bira din ng bira. Ala, ang hirap sa yung mga naging sitwasyon yun. Tingnan nyo sino apektado. Number one, yung kababayan natin ng mga Pilipino. Ang dami na nawala ng trabaho. O ito, si PBBM, binoto natin, sinuportahan natin. Ngayon, nasa si PBBM na ngayon nakaupo. Actually, kung si PBBM lang at saka si President Duterte, siguro ang magkasama lagi, nag-uusap-usap lagi, siguro nanatili na may kapayapaan pa rin tayo ngayon. Ang mahirap po, tingnan nyo. Kung sino nasa ilalim, binigyan lamang ng karapatan, ng kataas-taasan, no? Sa bawat nakaupo sa administrasyon, no? Mayroon namang kumukontra. O, nakaupo, nasa Congress, mga kabinete, nasa Senate. Papagulo lang kayo eh. Alam nyo, hindi lang naman kayo ang may utang. Ang daming mga kababayan natin na may alam pagdating sa batas. Pero pag napapanood po kayo dyan, mga congressman, kayong mga senador, hindi ko babanggitin yung mga pangalan nyo, bahala na kayo sa buhay nyo. Pampagulo lang kayo eh. No? Ngayon, titingnan nyo. Pati si BBM naguluhan. Sa totoo lang. Yan, sinuportahan din natin ng eleksyon. Kaya siya nakaupo. Pati si Inday Sara nadadamay. Kasi dahil nga sa itong mga issue na walang kakwinta-kwinta, no? Pinapalaki. Parang mga maliliit na bata na kulang pa sa pag-iisip. Hindi kayo maganda tingnan dyan sa ano eh. Sa Congress. Kanya-kanyang tirahan. Kanya-kanyang imbestiga sa mga kababayan natin, sa mga kapulisan natin na samantala tapos na dapat ang kanilang misyon. Ngayon, hahalongkatin nyo pa. No, akala mo, mga presidente din kayo dyan, no? Eh, try nyo kaya tumakbo. Lumaban kayo sa presidential election kung makakalusot kayo. Kung nanahimik na lang sana kayo at patuloy nyo natin tulungan yung mga kababayan o yung mga inyong mga nasasakupan, o di, natutuwa sana yun. Ang mahirap, pinapakita nyo pa sa social media at saka sa media na talagang magaling kayo. Ay, sino mananiwala sa inyo? O, kabarangay nyo. O, sa mga nasasakupan nyo, baluarte nyo, booking kayo, di ba? Tapos idama nyo pang iba, may bala ka pala tumakbo sa kataas-taas sa posisyon, eh mas lalo kang nasisira. O, pati kapitbahay mo, nakita ka dun, wala na, hindi na maniniwala sa inyo. Eh dapat, kung sino nakaupong presidente, dapat suportuhan natin. Huwag na lang nating sirain yung mga nakaraang administrasyon, kasi ganun din eh. Pagdating ng panahon, after ng term ni PBBM, ganun din man nagawin nyo. Kunyari, nakaupo kayo ngayon. No? Under kayo ng kabinete ni PBBM or administration or under the administration of President Bongbong Marcos Jr., your loyalty is there. But paano after ng kanyang panunungkulan,
Are you still there? Kayo ba ay loyal pa rin sa kanya? Kaya dapat, kahit sinong presidente ang nakaupo, huwag magbigay o basta-basta magbigay ng tiwala sa inyong nasasakupan. Dapat, kunting pagkakamali, sibakin nyo na yan eh. May mga korupsyon na ginagawa, simple lang, tahimik, pero ang daming korupsyon na ginagawa. Magpadala ka ng tulong sa kababayan natin para maibigay itong mga ayuda. Pagkatapos, pagdating sa kababayan natin, may distribute na nga doon. Puro pala, kupit ang nangyari. Magkano na lang tira. Eh kung gagawin nyo, diretsuhan. No? Kaya kawawa. Ang ginagawa ng ibang mga politiko, kahit pa paano, nakakatulong. Sa halip na mag-ingay sila, titira sila ng kapwa nila politiko, sisiraan nilang kapwa nila politiko. Diyan na ako bilib. Doon sa amin sa Cavite, no? Simple lang. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Walang pakundangan ang pagtulong sa mga nais niyang tutulungan. Malalaman niyo rin ulit later on mga kaagapay kung sino siya. Sa ngayon medyo nasa hindi pa gaano mataas na posisyon, pero later on magugulat kayo. Pag yan ay nakaupo, hindi lang yan, yung nagawa niya ngayon ang makikita niyo. Doon sa amin, mas hihigit pa ang makikita ng ating mga kabayan. Nagawa niya nga eh, hindi pa siya nakaupo sa kanyang tungkulin na pinakamataas. Nagawa niya na nga eh. Yan pa kaya kung siya ay nakaupo na. Yung kanyang hinahangad ngayon na posisyon ng takbuhan, pag siya ay nakaupo na. How come? Kung nagawa niya, siya pa sa mababa na posisyon, paano kaya kung siya ay makaupo na sa kanyang hinahangad na mataas na posisyon yun? Kaya, yun, sa mga congressman, sa mga senate, senador, no? Medyo laylo lang. Kasi, no, laylo lang at marami din kayong matatanggap na biyaya. Basta lalong magdasal lang tayo. Sumuporta lang tayo kung sino nakaupo ngayon, no? Sa ating administrasyon. Suportahan natin, patuloy natin suportahan. Kung sino binuto natin, tutulungan natin. No? Matapos man siya sa kanyang tungkulin, papasalamatan natin. Huwag nating sirain. Kasi yan, pag ginawa natin, yung makipagtulungan tayo, or tumutulong tayo kunwari, habang na siya sa posisyon, pero pag wala na, hindi na natin ipinapakita yung utang na loob natin sa kanya. So, ibig sabihin, May tao pa pa. plastikan lang. Plastic na ugali ang pinapakita natin, mga kababayan. So, maraming salamat. Maraming salamat, mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, si Kaagapay natin sa Kaagapay DCTV. Mabuhay po kayo lahat.